Ang pangalan niya ay Manami. Saan banda yung restaurant? Wala kaming alam sa kitchen kaya hindi ito na-set up ng mabuti. Pero alam naming meron itong potensyal. Nikki, sa taglay mong talento, alam ko naman na magagawan mo ito ng paraan. Siya nga pala, Manami, maswerte ka sa napili mong partner. Maraming salamat. Walang anuman. Ipagpaumanhin nyo na, ha? Ladies, sa inyo na ang lugar na ito. Heto na ang susi. Pero hindi pa namin napipirmahan ang kontrata. Iha, kailangan nyo nang magtrabaho kaagad. Huwag nyo nang sayangin ang oras. Mr. Mehmet, naisip namin baguhin ng konti yung lugar. Ayos lang ba yon? Partner din namin si Mr. Ali sa negosyo, kaya kailangan din namin siyang konsultahin. Nikki, masyado na siyang abala sa mga investment niya sa ibang negosyo. Malabo na siyang magkaroon ng oras para rito. Pero pwede siyang dumating sa grand opening, hindi ba? Oo, tama siya. Good luck sa inyo. Bukas na lang pirmahan ang kontrata. Binabati ko kayo. Congratulations. Kaya pagbutihin nyo. Salamat po. Sige, hanggang sa muli. Ingat ho kayo. Nikki! Matutupad ang pangarap natin. Itong susi ng ating pangarap. O ano, sana tayo magsisimula. Sabihin mo sa akin. Alam ko na. Ang mabuti pa, simulan muna natin sa paggawa ng to-do list. Dahil una itong ginawa bilang cafe, kailangan natin baguhin ang ilang mga bagay. Maraming itinuro sa akin ang biglaang pagkamatay ng kapatid ko. Ibinaalala nito sa akin na maikli lang ang buhay ng tao. At talagang napakahalaga ng oras at hindi na ito maibabalik kapag lumipas na. Tama ka riyan. At dahil nirirespeto ko ang karapatan mo, hindi kita ginawa ng kahit na anong balita. Salamat. Pero ngayon, kailangan kitang interviewin. Walang problema. Kahit kailan mo gusto. Maniwala ka, ang focus ko lang ngayon ay ang trabaho ko, ang aking asawa at ang pamangkin kong mahal na mahal ko. Ang gusto ko lang maibigay sa kanya ang isang mapagmahal na pamilya. Wow! Ang astig naman! Ang ganda nitong lugar mo. Talagang bagay sa isang astig na katulad mo. Ang saya! Iniisip ko kung meron ka pang itaas. Dennis, sasabihin ko sa'yo, ang lugar na to ay para talaga sa isang single na lalaki. Alam mo bang ito ang pangarap ko dati? Sabi mo sa akin nun, isa tong bodega. Nagkamali ako. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hindi ko pa naman doon nakita na sabihin ko sa'yo, kaya wala pa akong ideya kung gaano to kaganda, Dennis. Yung bisikleta sa pantaron, tapos meron pang drums na sinusumpa ko. 10 out of 10 ang bahay mong to. Nagpunta ka lang ba rito para pag-usapan ng dekorasyon? Hindi yun ang dahilan. Relax ka lang. Naiinip kasi ako sa opisina. Naisip kita at nag-aalala ako kung kumusta ka na. Ayos lang ako. Yan, makinig ka. Minsan talaga nangyayari ang ganito sa buhay. Huwag kang mag-alala. Nangyayari minsan ang hindi magandang bagay sa school, sa bahay, sa teacher o sa magulang mo. Minsan nakararamdaman ka ng sobrang galit. Pagkatapos mawala ka sa iyong sarili. Pero sa susunod na araw, tiyak nahihinahon ka rin. Magiging maayos ang lahat kasi ganun talaga ang buhay. Gusto mo ng kape? Hindi ako tatanggi. Ang alam ko, bago ka lang miyembro ng Board of Directors ng Pusula Holdings. Oo, tama. Alam mo, ang totoo kasi niyan, magme-merge na ang dalawang kumpanya. Hindi lang pagdating sa negosyo, pati na rin sa pamilya. Nakikita mo naman siguro ang pagsusumikap ko para punan ng pagkawala ng mag-asawang sina Zenny at Demir. Ang mabuti pag gumawa tayo ng report tungkol dito. Malaking pagsasani. Nagsani puwersa ang dalawang malalaking kumpanya sa merkado. Huwag na lang natin sabihing pagsasani. Baka hindi maintindihan ng iba. At dahil kumikilos pa rin independently ang parehong kumpanya, pwede nating sabihin na ganito. Pinag-isa ng dalawang pamilya ang kanilang kapangyarihan. Ang Pusula Holdings at ang DH Holdings nagkakaisa. O sige, aayusin ko lang ang report tungkol dito. Siya nga pala, ako na ang HR manager ng Pusula Holdings sa ngayon. Ikaw ang unang nakaalam nito. Baka naman pwede mo yung ilagay sa business page. Magandang balita yan. Siyempre gagawin ko. Arman, hindi ako basta naniniwala sa'yo. Pinakikinggan lang kita. Nakikita kong nililinis mo ang pangalan mo. Tingnan na lang natin sa paglipas ng araw kung nagsasabi ka ng totoo. Mabuti. Marami pa pala akong oras. Tingnan natin. Malalaman ko kung talagang may ginagawa kang smuggling. Kung may ginagawa kang kalokohan sa kumpanya, o kung talagang mahal mo ang kapatid ko o ginagamit mo lang siya. Dennis! Bayaw ko.
Maghinay-hinay ka lang. Kapag kapatid mo ang pinag-uusapan, wala akong alam na salitang o siguro pero sa buhay ko. Pwede mong questionin ang ibang bahagi ng buhay ko, Dennis. Pero ang pagmamahal ko kay Demi, tatandaan mo, hindi maaaring questionin ang kahit